ang top 10 bars ni Mot sa Matira Mayaman Tournament. Yan na nakapaloob sa content natin ngayon. Pero bago yun, iniimbitahan kita na i-like ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. At gusto ko lang din sabihin na yung 10 bara o linya na mababanggit dito ay pang sariling opinyon ko lamang. Kaya kung meron din kayong top 10 lines ay pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. At kayo na lang din ang humusga kung ano ba yung malakas hanggang sa pinakamalakas sa 10 bara na mapapanood. Simulan natin sa fake choke na ginawa ni Mot sa naging laban nila ni Lanceta. Grabe yung panggulat factor dito, pero bukod sa gimmick na yon ay solido rin yung pagkakatahi niya ng bara. Mula sa tatay at kabit angles hanggang sa pagkukunwaring nakakalimot, naging pangdiinan talaga. Sadyang ulila sa ama kaya nga siya nagkaganto. Walang disiplinang naghulma, kulang ka sa tagawasto. At hanggang doon sa ama ng flip-top, tumagos na yung tampo kasi yung tatay niya kakababa lang ng barko. Kumantot ng puta sa gapono nakabuo sabay takbo. Kumantot ng puta sa gapono nakabuo sabay takbo. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Yung akala nyong nagpapakamagulang ng gugulang na pala. Sabay banat ng hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sos, mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flaws. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Napakaraming nag-aabang na magkatapat si Mot at Six Threat sa entablado. At nangyari na nga ito pero sa liga ng pangil sa pangil at hindi sa flip-top. Naisipan nito gawing anggulo ni Mot at binanat niya sa naging laban nila. Naging epektibo yung bara na to dahil sobrang hinug na yung rivalry nila. Kaya kahit magkaharap na sila sa finals ng pangil sa pangil ay marami pa rin ang gusto na makita silang magsalpukan sa flip-top. Kasi si Enigma nagtanim, si Phoebus lang yung nakinabang. Sa kakaiwas mo mamen, nagkaroon pa ng hidwaan. Kaya ba't nyo sisisihin tong Matira Mayaman? Masyado niyang pinahirapan. Kung san-san pa nakarating, kaya nga tour na kinailangan. Tas magyayabang ka ngayon, keso ikaw nagbubuhat sa amin? O ba't sa flip-top, di mo nagawa yun? Yung kahambugan mo, subukan natin. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, mag-ubusan tayo ng hangin. Di ba tirador ka umasta? Di na yan uubra, tanga. Di na ako masisindak sa mga patutok-tutok mo, aba. Tsaka paano pa puputok yung mga gun bars mong dala? Kung una sa lahat, tol, hindi ka umasa. Kaya wala akong bilib sa mga tropeyo mo o belt yan ay hindi makatarungan. Pag yung kalaban alam niyang pwedeng humigit, didikit yan kalaunan. Mag-iisip siya ng ideyang basta di siya yung gipit sa sang-ayunan. Ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. Ito isa rin sa pinakamalakas na bara ni Mot, ang NBA Celebration reference. May mga gumagamit na ng basketball reference tulad na lang ng mga pangalan ng teams o di kaya naman ay mga pangalan ng players. Pero kakaiba itong naisip ni Mot, sobrang unique ng pagkakagawa. Kasi kinurunahan yung sarili, hibang natot na bubuang. Dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. Kasi ang laki ng ulo, puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Ang dami mo ng olats. Diyan sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. Kaya mag-isip ka kahit konti, di ka pa kilalang alamat o nagmarka sa ganto. Diyan ang itatak mo sa kokote, mahiya ka sa balat mo. Kasi astang malakas to, pero yung angas tumutupi. Madalas mang asar mangunsume. Pero pag hinamon mo naman ang pisikalan, biglang bata pa ako eh. Ano? Puro damay nanay ba yung angle? Huwag kang maratel, Brad. Yan ay karmang dapat mong i-handle parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ibabalik din ang battle rap. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after, tanggapin mo yung aftermath.
Itong susunod na linya ay inamin ni Mot sa isang podcast na literal na nag-choke siya dito. Pero sa kabilang banda ay nakakabilib dahil nagawa niya ito ng paraan at naisipan pa niya ito ng pangdiinang adlib. Kumbaga dito na pumasok yung pagiging veterano niya sa eksena at kung gaano kabilis yung utak. Pero sige, usapang luto. Ikaw, yung dalawang laban mo sa Davao, kamusta man? Kasi dapat talo to kay Sheyi at kay Shernan. Sus naman, di lang umingay yung issue porket home place, pero tus na yan. Shernan at Sheyi, dalawang SH na naging shh na lang. O, di ba walang ingay? Ato, magkaibigan, pero wala munang peace. Peace parang tawagan dito sa aming bayan. Sa gitna ng laban, walang peace. Peace, sinantabi yung kapayapaan. Oo, walang peace. Peace, kakainin ng buo parang sakit mong katakawan. Ngayon nila mo ng malinis, kaya alam nyong wala ng peace kapag simot na yung kalaban. Ito para sa akin, may karapatan o may lisensya talaga si Mot na ibitaw yung mga ganitong klaseng linya. Dahil totoo naman may napatunayan at nagmarka na siya sa kasaysayan ng rap battle dito sa Pinas. Sabi niya kanina, humina na daw masyado. O baka mas kailangan ko lang yabangan. Pues 15 panalo, pinakabatang kampyonato, nakabakat na sa pangalan. Kaya nga lahat kayo gusto ko matalo, pero di yun yung sapat na karangalan. Kung di nyo naman kayang tapatan o mabago yun na itatak ko sa kasaysayan. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpaagrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. At ayan nga ang top 10 verse ni Mot sa Pangil sa Pangil Matira Mayaman Tournament. Kayo mga tol, anong top 10 verse nyo mula kay Mot? I-comment nyo na yun sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Yo, bago matapos ang video na to, gusto ko munang pasalamatan ang FUBU dahil sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Like and follow nyo din yung Facebook page na FUBU Manila. At bilang pasasalamat din sa inyong suporta ay mamimili kami ng mga solidong taga-subaybay sa ating channel at bibigyan natin ng FUBU t-shirt.